Huy, andito pala kayo. Ang init na sa Pilipinas ngayon, no? Kahit sa buong mundo. Grabe na talaga epekto ng climate change. Buti na lang, may likas na yaman tayo. At pwede itong maging solusyon. Kaya ano, mga plantito, mga plantita, get ready for episode 3. Magsasama-sama na naman tayo. This time, with nature-based solutions. Kaya be disaster-wise! The Philippines is well known for its incredibly diverse ecosystems and for being the native home of several species of plants and animals. Yet despite its wealth of natural resources, it is also extremely vulnerable to the effects of climate change. Kaya naman ang Philippine Red Cross has launched different initiatives and programs para protektahan ang mga community against natural hazards at para na rin ma-address ang environmental challenges at mga impact ng climate change sa bansa. Nature-based solutions are actions to protect, conserve, sustainably use, and manage natural or modified terrestrial freshwater, coastal, and marine ecosystems. These address social, economic, and environmental challenges. So ano ba ang iba't ibang mga examples ng nature-based solutions? Pwede tayong mag-mangrove tree planting. Pwede rin naman nating i-deliver yung tubig sa mga agricultural lands gamit ang diversion canal. Pwede rin tayong magtanim sa likuran ng mangrove forest. Yan ang tinatawag na beach forests. Pwede rin naman tayong magtanim ng fruit trees at forest trees kasama ang agricultural crops. Ang tawag naman dyan ay agroforestry. Lahat ng ito ay makakatulong upang mabawasan ang epekto ng disaster dulot ng climate change. Balikan lang natin mga wais, ang Philippine Red Cross ay nagsagawa at nagsasagawa ng mga proyekto patungkol sa nature-based solutions. Tulad na lamang sa ilang mga barangay ng Tacloban, Leyte. Alam niyo ba, nakapagtatag tayo doon ng 4 na mangrove nursery at plantation na 9 hectares. Sa bandang Bongkokan, Ubos, Lila, Bohol naman, meron tayong 1 mangrove and beach nursery at 6 hectares ng plantation. Lahat ng ito ay ine-establish, mine-maintain at minomonitor ng ating Red Cross 143 volunteers. Pwede rin natin silang tawaging Eco-DRR teams. At hindi lang sila basta Eco-DRR teams. Sila ay magagaling na first aiders, DRR implementors, at magagaling na trainers para sa mga community. Protektahan natin ang kalikasan para maprotektahan natin ang ating sarili, ang ating pamilya, at ang ating komunidad. O, di ba? Likas ang solusyon. Kaya, kita-kita ulit tayo sa susunod. Be disaster-wise!